This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga magulang namin at mga kapatid. Welcome po kayo dito sa St. Paul United Methodist Church, Tondo, Manila, online prayer covenant. Ang mga talata po na ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay matatagpuan sa sulat ng salmista sa awit kabanatang 30, mga talatang 6 hanggang 10. Sinabi ko sa sarili, pagkat ako'y panatag, kailanmay hindi ako matitinag. Kay buti mo, Yahweh, ako'y iyong iningatan, tulad sa isang muog sa kabundukan. Ngunit natakot ako nang ako'y iyong iwan. Sa iyo, Yahweh, ako'y nanawagan, nagsumamo na ako ay tulungan. Anong halaga pa kung ako'y mamamatay? Anong pakinabang kung malibing sa hukay? Makakapagpuri ba ang mga walang buhay? Maipapahayag ba nila ang iyong katapatan? Pakinggan mo ako, Yahweh, at kahabagan. O Yahweh, ako po sana'y tulungan. Ang mga talata pong binasa natin ay katha o nilikha, kinumpos po ng naging hari ng Israel na si Haring David. Maaring siya ay nasa panahon ng iba't ibang mga pangangailangan katulad po ng tugon mula sa Panginoon, kaya niya nalikha ang awit po na ito na ating binasa, bahagi po ng awit 30. Tunay nga po na may purpose ang buhay natin, ang buhay niya, kaya sa nilikha din ng Diyos. Mula sa isang pangangailangan, nirecognize niya, kinilala niya yung pagkilos at kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay, at kinilala niya kung anong katangian mayroon ang Diyos. Kaya't hindi siya natatakot dahil naniniwala siya at nagtitiwala siya na ang kanyang kanlungan ay ang Diyos at hindi siya iiwan o pababayaan man. Subalit, naroroon ang kanyang pagsumamo, paglapit, paghingi ng gabay, ng pagsama ng Diyos sa kanyang buhay. Katulad nga ng kanyang sinulat po sa talatang 9, anong halaga pa kung ako'y mamamatay? Anong pakinabang kung malibing sa hukay? Makakapagpuri ba ang mga walang buhay? Maipapahayag ba nila ang iyong katapatan? Maring nasa bingit siya ng kamatayan sa kanyang kalagayan. Kaya mas hinihiling niya na siya ay mabuhay o buhay nang sa gayon ay maipahayag niya yung katapatan at kabutihan ng Diyos. Ito rin po ay paalala sa bawat isa sa atin na bakit nga ba may mga tao na gusto pang mabuhay? No, marami pong nasa karamdaman o nasa kalagayan ng mayroong mga kasakitan at inihiling po nila yung mabuhay pa sila, madagdagan pa ang buhay nila. Pero para ano? No? Bagamat di po natin nililimitahan yung kapangyarihan ng Diyos na magpagaling, magkaloob pa ng buhay sa atin kung hanggang kailan po tayo mabubuhay. Pero para saan? Ano ba yung purpose, no? Meron po tayong minsan na mga naririnig na mga tao, mga ina na o kahit mga ama, sinasabi po nila,
Panginoon, wag mo muna akong kunin kasi maliliit pa yung mga anak ko. Kapag ka lumaki na ba sila, okay na? Pwede ka nang kunin? O maaaring ba sinasabi, Panginoon, wag mo muna akong kunin kasi nag-aaral pa yung mga anak ko. Kapag nakatapos na ba ng pag-aaral, okay na? Pwede ka nang kunin? Pwede ka nang mamatay? O may iba naman sinasabi, Panginoon, wag mo muna akong kunin, gusto ko pang makita yung mga apo ko. Kapag nagkaapo na ba o naririyan na yung mga apo mo, nakita mo na, okay na ba? Pwede na ka na bang kunin? Siyempre, bagamat may limitasyon, may hangganan po tayo bilang tao sa buhay na ito, tanging ang Diyos pa rin ang higit na nakakaalam, ang higit na makapagkakaloob kung hanggang kailan tayo mabubuhay. Ngunit, para saan ka nagpapatuloy na mabuhay? Katulad ng pangarap at nais ni David, no, yung magpupuri at maaari idagdag po natin yung maglilingkod. Gamitin pa ang buhay kung hanggang kailan tayo mabubuhay sa plano ng Diyos sa atin. Dahil habang buhay tayo, habang nandito tayo sa lupang katawang ito, makapagpapahayag tayo ng kabutihan ng Diyos. Huwag po natin sayangin yung mga pagkakataon na tayo nakapagpapatotoo, nakakapagpahayag ng kabutihan ng Diyos, nakakapaglingkod hanggat tayo ay nakakakilos, nakakagalaw. Yun po yung dahilan, maging patuloy nating dahilan, kaya po tayo nagpapatuloy para sa Panginoon na mabuhay. Dahil magpupuli tayo, sasamba tayo, maglilingkod tayo, na patuloy itong loloobin, nawa iloobin ng Panginoon. At isang hamon sa bawat isa sa atin, sa naabot po ng tinig at ng mensahe na ito, huwag nating sayangin yung pagkakataon na nabubuhay tayo dahil nagpapatuloy tayo sa pagsunod, sa pananampalataya sa Panginoon. At gamitin niya ang ating mga buhay para marami pang makakilala sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Tanggapin siya sa buhay ng mga taong wala pa sa Panginoon. Ito po yung hamon sa atin. Mabuhay po tayo kasama ang plano ng Panginoon sa atin na naglilingkod, sumusunod, nagpapatotoo ng kanyang kabutihan, ng kanyang katapatan sa buhay natin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po. Muli mo kaming ginising sa umagang ito. Pinagpala mo kami ng lakas ng buhay, ng pananampalataya sa pamamagitan ng inyong salita na inihasik sa puso namin. Dalangin po namin, O Diyos, ang araw na ito at bawat araw binibigyan mo kami ng kalakasan, ng buhay, ng pananampalataya. Gamitin namin ito, O Diyos, sa patuloy na pagpupuri, paglilingkod, pagsunod sa inyo. Patuloy kaming gabayan, Ama, ng banal mong Espiritu, mangusap, magturo sa amin, at gamitin ang mga buhay namin sa pag-abot sa aming kapwa. Maaring sila ay nasa loob lang ng aming pamilya, sila ay mga kamag-anak, sila ay mga nasa paligid lang namin o kaibigan namin na wala pang kaugnayan sa inyo, O Diyos. Gamitin mo ang mga buhay na ito. Sa ano't ano man, mapabata man, mapamay edad man, o nasa takip silim na ng buhay nila, patuloy na magpagamit, isuko ipagkatiwala ang buhay nila sa inyo. Purihin ka, Ama, sa umagang ito, pinagpapala, sinasamba at tinadakilan namin ang inyong banal na pangalan. Minsan mo pang pagpalain ng araw na ito, gabayan kami ng banal na Espiritu sa mga gawain, gagawin na naghihintay sa amin. Sa inyo po ang lahat ng pinakamataas na papuri, pagsamba at pagpapasalamat ay aming ibinabalik sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Jesus. Ito po ang aming samo, dalangin at ipinagpapasalamat. Amen at amen.